Sa kuha ng CCTV, makikita yung isang 73 anyos na babae na bigla na lamang tila nagmamadaling pumasok sa isang kwarto. Matapos matanaw nito ang isang lalaking nakamaskara na parating sa kanyang tindahan. Nasa loob ng compound yung kanyang tindahan. Kaya kilala niya yung mga taong pumapasok rito. Pero kakaiba yung lalaki nito na biglang dumating. Nakamaskara kasi at nakatakip ang mukha at nakasombrero at nakasuot pa ng long sleeve. Kaya ang kanyang tindero tinanong ang lalaki kung ano ang pakay. Tila nga tumawad pa sa panindang mantika itong lalaki at nakipag-usap pa. Maya-maya si nanay, nililingon niya, tinitingnan niya yung pwesto. Pero yung matanda sa loob ng kwarto ay kumain pa at nagbukas pa ng aircon at tila nalimutan na target pala siya ng lalaki na yon, ano? Una, sinisipat-sipat niya yung lalaki pero dahil matanda na, tila nalimutan niya na meron siyang tinataguang lalaki. Alam kasi na matanda na meron siyang banta sa buhay matapos nga may panalo nito ang isang kaso. Kaya tila naiintindihan ng matanda na maaaring target siya ng lalaking nakamaskara. Kuha ng tiyempo, pinagbabaril na ng gunman ng babae. Yun nga lang, ilang beses pumalya yung pagbaril ng gunman dahil nagja-jam yung kanyang baril, ano? Hanggang sa binabaril na nga si nanay, hindi pa niya alam na binabaril siya dahil ang sagot nila ay mahina raw ang tenga nito at malabo na rin yung mata, kaya hindi niya naintindihan na binabaril na pala siya ng suspect. At naramdaman lang niya na binabaril siya at nagawa niyang tumakas ay matapos siyang tamaan sa ikatlong pagkakataon. Pero dead on the spot na si nanay matapos kang tamaan sa gilid ng katawan. Ayon sa pulisya, may dalawang suspect silang sinusundan base na rin sa kuha ng mga CCTV. May person of interest na rin sila. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon at manhunt operation laban sa mga suspect. Pamamaril, ano po Opo. ba yung basic information na nakuha niyo? Yun po, yung gunman natin ay katulad po na nagsisirculate sa social media, naka-bull cap siya ng white and then naka-blue na sleeveless, sleeves, long sleeves, and then parang tactical pants na light ang color niya and then Adidas na ang footwear niya. And then he is boarding a skeleton na motorcycle, parang Honda Wave ang dating niya. Yun po muna yung initial nating investigation doon based doon sa CCTV na nakuha natin. 5 team na po ngayon ang naka-proceed ngayon sa area para unang-una backtracking yung possible na lookout niya and then i-forward tracking also. And then yung ding suspect natin ay pina-forward and backtracking na rin sa mga CCTVs natin. Likewise, yun pong person of interest natin, isa sa person of interest natin, nagpunta na rin yung mga investigador natin doon para magkaroon ng complete background investigation on that. Doon po sa ating motibo, unfortunately, until now, baseless po tayo sa posibleng motibo. Meron po silang haka-haka, but we cannot, until now, uncertain pa rin po tayo doon sa talagang motibo. So, yun lamang po sa ngayon. Sana po makatulong ang social media, makatulong po kayo para po sa pagkakakilala nito. Hoping po na this week magkaroon po tayo ng magandang lead para dun sa identity ng ating suspect and also dun sa principal by inducement. Probably merong nagutos or nagpapatay po dito sa ating biktima. Dun sa video, sir, parang identify lang natin yung mga taong nasa loob. Opo. Yung pumasok yung lalaki, sino yung kasunod niyo, sir? Alin po ang tinutukoy natin Yung- doon? Yung lalaki po ba naka-puting t-shirt? Oo, yung kasabayan niyo pumasok. Yung nakaputing t-shirt po doon ay staff po niya, pamangkin po ng biktima. And then ito pong suspect natin na nagpanggap na customer, ito nga po yung sinabi ko kanina na naka-blue long sleeve, na naka-tactical pants, na cargo pants na light brown, something like that, and then slipper na Adidas. Tapos yung paulit-ulit na pagbaril, ano yun? Paano ba yun, sir? Yung sequence po ng naging pagbaril, 2 beses niyang tinry na barilan tong subject niya. However, hindi po siya
naging successful. Maaaring dati yung nagkaroon ng problema doon sa bala. And then, after po nun, lumingon pa siya doon sa testigo natin. And then, binalikan niya tong subject niya. And then, doon na siya naging successful doon sa 2 putok pa. Okay, sir. Ito rin wala sa presinto. Sa viewers ng teritoryo, maraming salamat sa inyong subscription at tuloy-tuloy na panonood. At asahan ninyo marami pa tayong kwentong pulis, politiko, at mga buhay tungkol sa teritoryo. Hanggang sa susunod ulit na panonood at follow nyo lang itong YouTube channel ko at ang aking Facebook account, Gary De Leon, YouTube Teritoryo. Maraming salamat.